Okay, good day, October 31 again. Pang-apat na video. This time is, ganun pa rin, price action. Basic kasi yun, hindi pwede mawala yun. Support and resistance, another basic. Market structure. Number one, kailangan na identify nyo. But this time, wala tayong moving average, wala tayong zigzag. Ang meron tayo ngayon is yung tinatawag na fair value gap. Meron din ditong liquidity run or liquidity sweep. Top-down analysis from monthly again. So, nilagay na natin yung support and resistance. So, wala namang mababago. Yun pa rin. Since the same chart ang tinitingnan natin. Again, bakit isang chart tinitingnan natin? Kasi kung beginner ka at marami kang tinitingnan, malilito ka lang. Hindi mo pa makabisado isa how much more yung marami. Kaya better stay with one pair. Makakabisado mo yung galaw niya. And so this is the support. So solid support yan. And this is the resistance. Ayan. All-time high. Weekly. So weekly, pwede tayo maglagay dyan ng line. Since yung price niya nandito, halos pantay. So ibig sabihin yung price is nasa kasalukuyan support ng weekly. So if it is weekly, blue ilagay natin. Tapos gusto natin, makikita lang natin siya sa weekly time frame. Kaya gagawin mo properties, visualization, tanggalin mo yung monthly para makikita mo lang siya sa weekly. Then daily, again, ayan, makikita mo price action ito. Yung rejection na to ng seller, eto siya. Ito yung dalawang ko na to. Kaya lang nag-react siya sa support na to. Support ng monthly. Kaya pagdating mo ng daily, ayan, daily, pwede ka maglagay dito ng line. Ayan. Huwag mo na tingnan itong malalayo na to. Malayo na yan eh. So ito lang, tingnan mo lang ito. So ito yung pinakamalapit na pwedeng haharang sa price sa pagtaas. Eh bakit pagbaba? Pagtaas yung pagbaba hindi natin kinukonsidered? Yes, kinukonsidered natin. So as you can see, the price action or the candlestick is big body. So ang bias nito is bullish. But candles hindi sila nagmo-move ng isang diretso. Laging bumabalik yan kahit ito, di ba? Bumalik. Ito, possible itong araw na to, babalik muna siya bago tataas. Or pwede rin bumaba. But at the moment, ang nasa isip ko, magre-retrace, taas. Kaya gumagawa ko ng plano. So, using fair value gap, yan. And, babalik tayo ng weekly. Kung mapapansin nyo, isipin nyo, wala pa itong price na to. Ito, yung dalawang red. Itong candlestick na to, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, itong candlestick na to, ito yung high niya. Itong candlestick na to, ito yung low niya. So, yung pagitan niyan, ito yung tinatawag na fair value gap. And this is weekly, so medyo madami yan, ibig sabihin. At karaniwan, the fair value gap sa ilalim acts like a support. Ito na yung support. Ito pa yung support. So, may dalawang support. Kaya mapansin nyo, the price of the weekly nag-react. Bumaba nga siya. If it is red, the market opened here sa price na to, then bumaba, tumaas at bumaba. Pagdating dito, tumaas uli. Tumaas, so nireject ng buyer yung seller. Kaya dito ngayon yung price. So ibig sabihin buntot na to is ang galaw nito pataas at nagre-react siya pag titingin ka sa kaliwa sa fair value gap. Okay? Ibig sabihin nire-respect ng price yung fair value gap. So, yun yung fair value gap. And sa daily, punta tayo sa daily. So, ito naman ngayon. Sa daily, bumaba yung price dito. From here, bumaba yung price dito. Nag-react dito. Pero kung papansin nyo, nung bumaba siya, meron din fair value gap ito. This candlestick, 1, 2, 3. This is the low. And this is the high of this candlestick. In between is fair value gap.
Kaya lang, yung fair value gap na yan, since pababa yung price, so that is a very fair value gap. Ito kanina, this is a bullish fair value gap. This fair value gap acts like support. Na pagka nagpunta dyan yung price, pwedeng mag-bounce at nagba-bounce naman. No? Ito naman, this is a very fair value gap. Ibig sabihin, nung bumaba, it could act like a resistance. Pero wala pa. Kaya nga kung ito ay tataas, we can set our TP dito. At the moment, price action, this candlestick is very bullish. At pansinin nyo to, dalawang candlestick na to, they have smaller body, it means indecision. And we have weak sa ibaba at may weak din sa itaas. Pag pinag-combine mo yan, magkakaroon yan ng parang gano'n. No? Pag kinungkain mo, gano'n yung mangyayari dyan. So, indecision. Ngayon, merong green candlestick, ito. So, in-engulf niya. So, ang momentum niyan ngayon on a daily is pwedeng tumaas. Kaya lang, hindi ka naman magbabay. De, buy na tayo. Hindi. So, price always retrace. Yan. Nagre-retrace yan talaga. Yun yung common niya. Kahit maliit lang, babalik at babalik yan. So, now we know that the price is gumagalaw siya in between these two lines. Ito, palitan natin to. Since nilagay natin siya sa daily, palitan natin ng red. Ibig sabihin, red, nasa taas. Ito siya, ito yung price, nasa taas. Palitan natin ng long dotted line. At visualizations, daily din. Tanggalin natin sa weekly. Ayaw nating makita yan sa weekly. Yan. So, tingnan nyo, hindi nyo makikita to pag nag-ship ako sa weekly. So, ginagawa nyo yan para malinis yung chart nyo. Ayan. Importante yan. Kumbaga, kahit saan pupunta ng time frame, medyo makikita mo, malinis pa rin yung chart mo. Kasi pag magulo na yung chart mo, mahirap nang basahin. So, ayan. So, possible na yung candlestick na to, itong price na to, bumalik. So, we need to go down lower time frame. So, ayun. Sa market structure natin, again, market structure is about higher high and higher low. Yan. Low, high, higher low. Low, higher low, high, higher high na to. So, we're expecting to have a higher low dito. Yan. Ang tanong, saan babalik ito? Yan. Saan pwedeng bumalik? No? Saan pwedeng bumalik? Okay. So, natin yan. So, sa ngayon, wala pa tayong nakikita. Ano bang nangyari, di ba? Nag-react yung, itong price na to, nag-react dito. Tapos, anong ginawa niya? So, yung iba dito, pag nakakita ng resistance, nagsesell yan. So, medyo umangat siya. Ayan. Bago bumalik. Okay? So, iba naman, ito, tinitingnan nito as support. So, hindi siya huminto. Sumobra ng konti bago bumalik. So, ito na naman ngayon. Nakatingin na naman siya. Ito na naman yung resistance. Pero, hindi siya huminto dyan. Umangat uli bago bumabalik ngayon. So, if this is 4 hours, we have to wait. This is indecision. Di ba? Bakit? Kasi maliit yung body. At kung titingnan nyo, parang ito nagre-react dito. Ito nagre-react dito. Di ba? Ayan o. So, ibig sabihin, nire-respect niya yung price na to as resistance, kaya bumabalik. Ngayon, saan pwedeng buminto ito? Using fair value gap, tingin tayo ng fair value gap on the lower time frame. O yun. So, 30 minutes. Ayun, meron. Ayun siya. Fair value gap. Fair value gap between this candlestick, 1, 2, 3. This is the high, this is the low. So, yan yung fair value gap. Pag in-extend mo yan, ayun siya. Diba? Na-mitigate siya.
And then mapapansin nyo ngayon, price actions, nagkakaroon ng rejection. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, pwedeng, kung titingnan nyo mabuti talaga yan, this is low, lower low, lower low, lower low. This is not lower low, this is higher low. And then this is lower low. So, ano ibig sabihin nun? Sideways. Nagsa-sideways yung price dito. Nasaan? Nasa fair value gap. Di ba? And this is the low. This could be another higher low. Eh, di ba ang bias natin tataas? And at the same time, nasa fair value gap siya, ha? We are using fair value gap strategy. At the same time, this is high, lower high, lower high, lower high. But this is higher high. Although na nagsa-sideways siya, medyo sumusundot na yung price niya pataas. So yung buntot na to could be a retest. Tingnan natin sa lower time frame. 15. Tingnan natin. So sa lower time frame, makikita natin, na siya. So this is yung low. Di ba ito? Low, lower low, lower low. Pero mataas na to. Ito, high. O di ba? High. Sabihin natin ito, higher high, higher, lower high. Ito, lower high pa rin yan. Lower high, lower high. This is high, lower high, lower high. Pero ito, higher high, higher high. So pwedeng ito ngayon ay nagre-retrace lang. So kung bababa ka pa ng mas mababa, nasa 15 minutes na tayo. Tingnan natin. Five minutes. So, 5 minutes. Ayan, nakikita natin. So, medyo binabiolate na ng price na to. Itong high na to. Kasi ito na yung higher high. So, this movement could be a retracement bago umangat. Yan, pwede. Or pwedeng umangat muna hanggang dito, tapos bumalik uli mamaya bago dumiretso. Okay? So, kung bumalik dyan at nag-buy ka dito, sabihin na natin stop loss dito, TP ka dito. Pwedeng dito kasi, dito, pinakamaganda. Ayan o. Ayan siya. Pinakamaganda, somewhere dito ka mag-TP. Ngayon, ang tanong, ilan ba yan? Kung susukatin mo yan, malaki-laki rin yan. Kung dito, 200, ayan. 200, yeah, 200. Pero kung dito, pinaka-ideal dito, mas maganda. Mas mababa ang risk. Dito kasi, ayan, 200, ito, 400. Malaki pa din, di ba? Lalo na kung baba ka ng lower time frame. Bawa, lalo mong kukanin, lalo mong pipinuhin. So, kung mapapansin mo, hindi pa ideal bumili. Bakit? Diba? Lower time frame, 1 minute. Ayan yung high. Higher high. Low, lower low. So, sideways. So, ito ngayon, possible na nagkikreate pa lang siya ng lower low. Yan. So, pwede pang bumabayan dito. Pwede pa. Pero kamaganda kasi ito siya. Pwedeng dito yan low, higher low. So, ito yung pinaka-ideal na sanang mag-entry. Ngayon, kung let's say ito, ayan yung sideways eh. So, hintayin nyo, kung mag-breakout ito, mag-pullback, ayun, pwedeng another entry yon. So, yun yung kagandahan. So, kaya dito, wala akong masyadong makitang fair value gap na dito. Wala. Ito, napilapan na to eh. Ito, ganun din. Pag tumingin ka sa higher time frame, kung aangat yan mamaya, so ayun, merong mga fair value gap doon. Ayun, no? Ayun siya. Oh. This is 15 minutes. Ayun, no? Isa. O, dalawa. Yan. Pwedeng balikan niya yan. Yan, pwede niyang balikan.
linisin natin. So, pwedeng, ito ngayon, ayan, pwedeng, ayan, ito na yung law niya. Pwedeng ito, pag nag-retrace siya mamaya, somewhere, pwedeng umangat yan. Kasi ayun yung fair value gap. Da? Ayan, dumidiretso na nga eh. Ayan, dumidiretso na. So, medyo tumataas na. Okay. So ngayon, we have these different types of analysis. Kasi pinag-iwahiwalay ko kasi para hindi kayo malito. Ako kasi pag sinama-sama ko, okay lang ako. Pero napansin ko nung nagturo ako ng isang araw, pansin ko, malilito yung mga tao dito. Kaya ang ginawa natin, pinag-iwahiwalay natin. So we will have a different session paano ipaliwanag yung moving average, zigzag, fair value gap, yan. So, even PIBO, meron din, no? So, okay. So, see you 5 o'clock tonight para dito din sa paliwanag na to. And I hope available kayo ng 5 p.m. para dahan-dahan nating ipaliwanag. Pagka kasi mga gabi na, naaapura. Okay? Thank you very much.